Isang mapagpalang umaga po sa inyo sa pangalan po ng Panginoon. Bago po tayo nanalangin, ang susunod mo na magbasa sa isang dalat ng Biblia sa aklat po ng Isaiah chapter 4 verse 6. The Bible says, "My people are destroyed for lack of knowledge, because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee." Ang aking bayan ay nasira dahil sa katulanan ng kaalaman, sapagkat ikaw ay nagtakil ng kaalaman, aking namang itatapilita. Ang ating pong word for the day ay knowledge. Napakalaga po ng knowledge o kaalaman. Dahil yung kaalaman po ay pinagsisilbi ko sa ating pantunan, gaway, sa kung paano tayo lalakad sa iba't ibang mga aspeto po ng ating buhay. Kaya, mas mainam na ating pong nalalaman yung mga bagay-bagay na ating pong mga ginagawa. Lalo tigit yung mga impormasyon na narapat na paglayin po natin o kaya dapat natin paniwalaan. Sapagkat hindi lang kapag tayo ay nasasadla sa isang kamalian. Dahil sinabi ko ng Bible, ang katotohanan na magpapalala sa atin kapag ito po ating nalaman, ating po nakilala. So tayo po nalaman sa katotohanan and yung knowledge, wisdom and understanding ay galing po sa Panginoon. Kaya mahalaga sa bawat gagawin po natin at sa pagpapasimula ng araw po nito ng ating pong kagawa. Iuwi natin sa Panginoon at as pray to God for knowledge, wisdom and understanding upang lahat ng ating pong gagawin ay maging naayon po sa kalooban ng ating Panginoon. Tayo po manalangin, itigit po natin ating pong mga mata. Iuwi po natin ang ating ulo. Dakila at mapagpalang Diyos, kami po ay nagpapakumbabang lumalapit sa trono ng iyong biyaya. Unang Panginoon, kami po humingi ng tawad sa anuman po mga pagkakamali, pagkakansala ang iyong pong nasumpungan sa aming isipan, sa aming mga nasabi o sa aming pong mga nagawa. Tulungan mo po kami, Panginoon, na kami po mamuhay na naayon sa iyong kalooban at katotohanan. Hindi po kami sumusunod, hindi po kami nananan sa kamalian o kalikuan. Give us, Lord, wisdom, knowledge, and understanding upang sa lahat ng aming pong gagawin, kami po Diyos ay gumagawa ng ayon sa katotohanan. Wala po kami dapat ikatakot sapagkat alam po namin totoo, gusto ang aming pong mga ginagawa. Tulungan po Diyos ang bawat isa, lalo tigit ang pamalaan at panalawigan, lahat ng mga kawani, mga empleyado, kami po Diyos ang aming po mga magigiting na lingkod at ito po sa lalawigan. Kung saan patuloy po namin sa iyo dinudulog, pagkalagyan po sila ng makalangit, kakarunungan, bukan na sila ng kanilang pamunuan, pamahalaan, na meron pong kausayan ang paglilingkod dito po sa provincial government at sa mga mamayan ng Camarines Norte. Dalangin ko po Diyos, bigyan po kami ng tamang puso, tamang espiritu, tamang attitude sa pakikitungo at sa paglilingkuran. Nais po namin, Panginoon, sa lahat ng aming pong gagawin ay niyandog namin, ialay namin sa iyo, Diyos. Upang sa ganoon, gagawin po namin na galing sa aming puso, hindi dahil sa kailangan, hindi dahil sa tawag ng tungkulin, kundi meron pong pagmamalasakit, meron pong pag-ibig, meron pong pagmamahal sa aming pong kapwa at sa aming pong sinumpaan na tungkulin. Maraming pong salamat, O Diyos, ikaw po ang isang patuloy na magpala ng Provincial Government of Camarines Norte at patuloy po namin ibigay, O Diyos, ang kagawa po ng pagpapalak biyaya for sa aming po acting Governor Engineer Joseph Ascucha, kasama po ng kanyang pamilya, acting Vice Governor Lady Israel at sa mga miyembro ng Panginoon ng isang ang pag-alabigan, sa mga kawali sa department heads, at hindi po Diyos sa bawat isa na naglilingkod na hindi po namin kasama ngayon. Alam po namin, O Diyos, na ito po ay patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ingatan mo rin po ang aming pong pamilya na nasa aming pong alam at sa ito namin dinilali ang araw po nito at aming patuloy na dinidiklara ang masagalang pagpapala at bilaya sa buong lalawigan ng Camarines Norte. To God be all the glory in Jesus' name. Amen.